10 pinakamaliliit na isla na tinitirahan ng mga tao. May mga isla dito sa mundo na hindi mo aakalaing tinitirahan pala ng maraming mga tao. Oo, yan naman sa video na ito tatalakayin natin at titignan natin ang 10 sa mga pinakamadaliit na isla na tinitirahan ng mga tao. At talaga namang ikakagulat mo ang mga ito. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Malapascua Island. Ito ay isang maliit na isla sa Pilipinas na makikita sa lalawigan ng Cebu. Ito ay bantog sa buong mundo dahil sa may taglay niyang ganda at kanais-nais na itsura ng mga buhangin, malinaw na karagatan at kamanghamangang underwater ecosystem. Ito ay meron ding mga resort, mga tindahan at iba pang mga establishmento para sa mga turistang dumadayo rito. Ang mga tao sa may Malapascua Island ay nakasentro sa turismo. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga sektor na konektado sa industriya ng turismo at talaga namang napakaganda nitong pasyalan sa Pilipinas at tinitirahan ito ng mga tao. At syempre nakakatulong din ang isla na ito sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Number 2, Gili Island. Ito ay isang grupo ng 3 maliliit na isla sa bansang Indonesia. Ang mga islang ito ay tinuturing na mga perlas ng karagatan ng Bali dahil sa kanilang kagandahan at malinaw na karagatan. Ang 3 pangunahing isla ay ang Gili Trawangan, Gili Air at Gili Meno. Ang mga Gili Islands ay tanyag sa buong mundo dahil sa kamangha-mangha nitong underwater world. Kabilang ang mga coral reef, mga isda at iba't ibang uri ng marine life. Ang mga islang ito ay tinitirahan ng mga lokal na residente pati na rin mga dayuhang residente na naghahanap ng isang tahimik at magandang lugar na tirahan. Ang pangunahing industriya sa mga Gili Islands ay ang turismo, kaya't maraming mga tindahan dito, mga dive shop, mga resort at mga serbisyo para sa mga turistang makikita sa lugar. Number 3, Santorini, Greece. Ito ay isang sikat at magandang isla na tinitirahan ng mga tao. Ito ay kakaiba dahil espesyal ang arkitektura dito. Dagdag pa, napakaganda rin ng mga tanawin din dito. Ang mga puting bahay na may kulay blue na bubong ay naging simbolo na ng isla. Ang Santorini isang pangunahing destinasyon para sa turismo. Gayunpaman nagbibigay din ito ng trabaho para sa maraming lokal na residente. At ang mga tao sa isla ay nagpapatakbo ng mga resorts, nag-ooperate ng mga tindahan at nagbibigay ng iba't ibang serbisyo para sa mga bisita. At ang agriculture tulad ng pag-aani ng mga ubas, pagkuha ng mga langis ay isa ring mahalagang bahagi ng ekonomiya ng isla. Dagdag pa rito, ang lugar din na ito ay naging sentro ng turismo at kultura sa may Greece. Number 4, Maldives. Ito ay isang maliit na arkipelago o grupo ng mga isla na tinitirahan ng mga tao sa buong mundo na makikita sa may Indian Ocean. Ito ay merong mahigit 1,000 coral island na nahati sa may 26 atolls. Ang Maldives ay bantog dahil sa kakaiba nitong ganda, kabilang ng malinaw na turquoise o kulay berdeng karagatan, puting buhangin at mga coral reefs. Ang ekonomiya ng Maldives ay nakasentro sa turismo at ito ang pangunahing pinagkukunan ng yaman ng bansa. Maraming mga resorts makikita sa mga pribadong isla ng Maldives at ang mga ito ay angkop para sa mga turistang nagnanais ng magandang view at mga makapigil hiningang activity. At ang mga tao sa Maldives ay karaniwang nagtatrabaho sa mga sektor na konektado sa turismo tulad ng pag-aalaga sa mga resort, pagluluto, at iba pang serbisyo para sa mga bisita na dumadayo sa kanilang lugar. Number 5, Seychelles. Ito ay isang maliit na grupo ng mga isla na makikita sa may Indian Ocean pa rin, malapit sa may timog silangang baybayin ng Africa. Ito ay bantog sa buong mundo dahil sa kanyang taglay na maganda at puting buhangin, malinaw na karagatan at mga kabundukan. Dagdag pa rito, ang Seychelles ay naging tanyag bilang isang destinasyon para sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ang ekonomiya ng Seychelles ay nakasentro din sa turismo at karamihan sa mga tao dito ay nakikipagtulungan sa mga sektor tulad ng pagmamanage ng mga resort, pag-aasikaso sa mga bisita at iba pang mga serbisyong may kaugnayan pa rin sa turismo. At ang mga isla sa may Seychelles ay nagbibigay ng iba't ibang natural resources gaya ng mga marine sanctuary, coral reef at mga tropical na halaman at hayop. Number 6, Bora Bora, French Polynesia. Ito ay isang maliliit na isla na makikita sa may French Polynesia sa isang teritoryo ng France sa South Pacific. Ito ay kilalang destinasyon sa buong mundo dahil sa kahanga-hanga nitong kalikasan at malinaw na karagatan. Sa Bora Bora makikita ang mga iconic na overwater bungalows o mga bahay na tinayo sa ibabaw ng tubig.
na siya namang nagbibigay ng labis na kamangha-mangha at karanasan para sa mga bisita. At ang isla din ay kaaya-aya at napakagandang buhangin din dito. Sabayan pa ng mga naggagandahang ding mga coral at mga palm tree. At ang pangunahing industriya sa Bora Bora ay syempre ang turismo. Kaya naman marami ditong mga resort at mga tindahan na nagbibigay ng serbisyo sa mga tao. At ang mga lokal na tao dito ay nagtatrabaho sa mga sektor ng turismo. Oo, sila ang taong mga nagga-guide sa mga turista para mag-snorkeling at diving. Number 7, Fiji. Ang Fiji ay isang grupo ng mga isla na makikita sa may Pacific. Ito rin ay isang maliit na bansa na binubuo ng higit sa 300 na mga isla. Ngunit dito ay may 4 na pangunahing tinitirahan ng mga tao. At ito ang Viti Levu, Banua Levu, Taveuni at Kadavu. At ito ay isang bantog destinasyon para sa mga turista. Dahil nga sa taglay nitong magagandang mga beach, kahanga-hangang karagatan at maging ang kultura ng Fijian ay napakaganda rin. Dito mo rin makikita ang tradisyonal na pamayanan ng mga Fijian. At mayroon din mga makasaysayang yaman ng bansa tulad ng mga luntiang kagubatan at kakaibang species ng halaman at mga hayop. Ang mga tao sa Fiji may sariling wika at kultura. At ang ilan sa kanila ay nakatira sa mga bulubundukin na lugar habang ang iba naman ay nakatira sa mga baybayin. At karamihan din sa mga tao sa Fiji ay Kristiyano. At ang lugar ng Fiji ay isang konstitusyonal na republika na may sariling pamahalaan. At ang bansang ito ay bantog din para sa kanilang mga tradisyonal na seremonya gaya ng kava, isang inumin mula sa mga ugat ng halaman. Sa kabuuan ng Fiji, isang magandang halimbawa ng isang maliit na isla na may malalim na kultura at kalikasan. Ito'y patuloy na pinapalaganap ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa kanilang kakaibang karanasan sa isla. Number 8, Palau. Ito ay isang maliit na pangkat ng mga isla na makikita sa may Western Pacific Ocean. Ito ay isang bansa na binubuo ng mga tropical island paradise na naging sikat dahil sa kahanga-hanga nitong karagatan, mga coral reefs at mga natural na yaman gaya ng biodiversity at mga minerals. Isa rin ang Palau sa mga maliliit na isla na tinitirahan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kultura at ekonomiya ng bansa ay nakasalalay sa karagatan at sa iba't ibang yaman ng dagat. Ang mga taong nakatira sa may Palau ay karaniwang nagmumula sa mga tribong Palawan at nagtatrabaho sila sa iba't ibang sektor tulad ng pangingisda, agrikultura at syempre turismo. Dahil sa taglay na kagandahan ng kalikasan dito, ang Palau ay isang tanyag na destinasyon para sa mga turista na naghahanap ng mga underwater adventure, diving at mga kamanghamanghang tanawin. At ang turismo sa may Palau ay ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. At maraming mga resort dito, mga dive shop at serbisyo para sa mga bisita at talaga namang primera klase ang kanilang serbisyo dito. Number 9, Easter Island sa Chile. Ang Easter Island o mas bantog sa lokal na pangalan nito na Rapa Nui ay isang maliit na isla sa may Chile na tanyag sa buong mundo. Dahil nga sa mga moy o mga malalaking bato na rebulto na tinayo ng sinaunang tao na nakatira dito. Ito'y makikita sa gitnang bahagi ng karagatang Pasipiko o Pacific Ocean. Ito rin ang pinakamalayo na pulo mula sa anumang malalaking lupain. Karagdagan dito, ito din ay may layo na mahigit 2,000 miles mula sa may kanluran ng Chile. Sa kabila ng malayo nitong lokasyon ay FYI, tinitirahan pa rin po ito ng mga tao. Partikular na sa Hangang Roa, ang pangunahing settlement ito. Gayun pa man, ang kultura at kasaysayan ng Easter Island ay mayroong malalim na koneksyon sa mga Moai. Pero sa kabilang banda, nagkaroon ito ng issue tungkol sa kalikasan at pagkukulang sa pangangalaga sa likas na yaman ng lugar. At syempre, pag di maganda ang lokasyon mo, talagang hindi ito dadayuhin ng ibang mga tao. At ang resulta, dahan-dahan ng nabagsak ang turismo sa may Easter Island. Number 10, Ibiza sa Spain. Ang Ibiza ay isang maliit na isla na makikita sa bansang Spain at kilala ito sa buong mundo bilang isang tanyag na destinasyon para sa turismo at nightlife. Ito'y makikita sa may Mediterranean Sea, partikular sa grupo na tinatawag na Balearic Island. Kahit na maliit ang islang ito, ang Ibiza ay tinitirahan pa rin ng mga tao mula sa buong mundo, lalo na kapag panahon ng bakasyon at tag-init. Ito'y bantog dahil nga magaganda ang mga beach dito. Meron din ditong napakasayang kultura. Karagdagan pa, ito rin ay merong malalakas na musika tuwing gabi at masayang mag-party. Meron din ditong makasaysayang mga lugar at mga arkitektura. Ito'y isang pangunahing destination para sa mga naghahanap ng adventure at kasiyahan. Ngayon nakita mo na ang mga maliliit na isla at mga naggagandahang isla. Alin dyan sa mga yan ang pinakagusto mo at gusto mo ring puntahan? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Once again, this is Arvin Polo TV. See you on my next video.